May 18, the day before my son's birthday. Ito yung araw na napili ko mag-family outing / birthday celebration ng aking bunso. Siyempre kasama yung family ko at ang family ng papa niya, pati na rin yung family ng kapatid ko at mga kaibigan ko. Dito nga pala kami nag-swimming sa Villa Excellence, dito lang sa May Cavite. Nakita ko to sa Facebook at sabi ko sa family ko, dito namin itry mag-swimming. Just an honest review, hindi ko masyado nagustuhan yung resort na to. Unang-una, marami kasing bawal. Unang-una, bawal ka magdala ng speakers, bawal mag-sounds, bawal mag-videoke, bawal magluto sa loob or magdala man lang ng parang lutuan sa loob. At lahat yata ng gagawin mo ay may bayad. Like yung griller dun sa side ng table, may bayad. Plus, may bayad din yung uling. Ang pinaka-kinabwisitan ko is nung una pa lang, nung nasa reception pa lang kami at nagbabayad ako ng entrance fee, nag-request ako ng upuan para sa lolo ko. Kasi yung mga upuan nila doon sa loob, hindi siya yung may sandalan. Kaya tinanong ko sila kung makapag-provide ba sila ng upuan na may sandalan at ang sagot nila is meron. Noong nakapasok na kami sa loob, inaantay namin yung upuan para nga mapaupo na namin yung lolo ko. Ilang minuto na nakakalipas, hindi pa rin nila binibigay yung upuan, so nakailang balik ako doon sa may guard before ng entrance. Ang sabi nila paulit-ulit sa akin is na-follow up na daw nila sa reception na magbibigay sila ng upuan. Isang oras na siguro mahigit, sobrang tagal nila mag-response, so naisipan namin ng mama ko, pumunta kami sa mismong reception. Tas ang sabi ko sa receptionist kung nasa na yung upuan. Ang sabi naman sa amin is may bayad daw yung upuan. Ang sabi ko naman sa kanila, sana sinabi na nila nung una pa lang bago kami nag-entrance na sinabi nila na magpo-provide sila pero may bayad. So habang nag-e-explain yung receptionist, ang sabi ko, stop it! Itigil na natin to. Charis. Habang nagsasalita yung receptionist, tinanong ko na agad. Sabi ko sa kanya, magkano ba yung bayad? Para mabayaran na kasi kanina pa po kami nag-aantay doon sa upuan ng lolo ko at ilang oras na siyang nakatayo doon at naghihintay. Yung time na yon, sobrang galit ko na talaga kasi ikaw ba naman, senior ka na, mahina ka na, tapos pag-aantayin ka pa, di ba? Ito pang isang nakakaloka. Nung time na yon, di ba nagtanong kami yung about sa upuan or whatever, kung magkano yung upuan, nirent pala siya or what. May isang bakla pala doon na receptionist. So, nagtanong kami sa kanya kung may available rooms na lang sila na pwede doon sa lolo ko. So, ang sagot niya sa amin is meron isang available room na good for 4 person ata. So ngayon, pumunta kami dun sa main receptionist nila, tapos tinanong namin, sabi ko kay ate na, ma'am, meron daw kayong available room, pwede ba ipa-check nyo at mag-check-in na lang kami. Ang sabi ng main receptionist doon, wala daw available room. So isa pa yon sa nakakainis, yung alam mo yon, yung isa sinasabi meron, yung isa sinasabi wala. Nakakainis diba? Hindi sila nag-link sa isa't isa. Alam yon? Kaya sa visit ko, alam mo yun, natatarayan mo na yung mga receptionist doon kahit ayaw mo naman talaga manaray. Kaso kasi yung mga ginagawa nila, sana naman ayusin nila yung services nila, di ba? Paano uulit yung mga tao kung ganyan sila? So in the end, nagtiis na lang kami sa upuan. Kaya sinadjust namin sa lolo ko, kung gusto niya magpahinga or humiga, punta na lang siya sa sasakyan, kasama niya yung driver. Para makarelax siya or makahiga siya, di ba? Para sa akin, hindi worth it yung 500 pesos na entrance fee. Take note, hindi ko talaga siya ine-expect na 500 pesos kasi ang alam ko is 300 pesos lang siya. Actually, kahit 300 pesos, medyo pricey pa nga siya compared sa ibang resorts na napuntahan na namin. So, after all that stress, in-enjoy na lang namin, hindi na lang namin masyadong inintindi. Ito nga pala yung mga kinain namin sa resorts. So halos lahat yan, inihaw na lang. Kasi nga, bawal magluto sa loob. Pero syempre, madiskarte ang mga person. So, nagka-idea sila is magdadala pa rin sila ng parang butane na lutuan. Ang ginawa ng kapatid ko is nagluto sila sa may jeepney. So, doon sila sa loob. Actually, hindi pa nga sila sa loob eh. Sa labas sila ng jeepney nagluluto. Like I said, ang daming bawal. So, bawal pa rin kahit doon sa may parking lot na magluto. So, may nakakita sa kanila na guard, sinita sila. So, dahil nga madiskarte sila, doon sila sa loob ng jeepney nagluto. Shout out nga pala doon sa nag-prepared ng mga pagkain. Shout out kay Janella Salvador. Charing. I like to party!